Magandang araw mga bata, ang ating aralin ngayon ay tungkol sa sigaw sa Pugad Lawin. Hindi nagtagumpay ang mga propagandista sa layuning baguhin ang pamamahala ng mga Espanyol sa Pilipinas sa mapayapang paraan ng pagbabago. Nang ipabaril ng mga Espanyol si Jose Rizal, nag-alab ang diwang makabayan sa dibdib ng mga Pilipino. Nabuksan ang kanilang isipan na kailangang gumamit ng dahas upang makalaya sa mga Espanyol. Isang pangkat ng makabayang Pilipino ang lihim na nagpulong nang malaman nilang ipinatapon ng mga Espanyol si Rizal sa dapitan. Sila ay nagpasya na gumawa ng marahas na paraan upang makamit ang kasarilan ng bansa. Itinatag nila ang samahang tinawag na kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan, KKK o Katipunan, na itinatag noong ika-7 ng Hulyo 1892. Ginamit nila ang kanilang dugo sa paglagda at pagrehestro ng mga kasapi. Ito rin ang naging tanda ng kanilang pagsanib sa samahan. Magmula nang itatag ni Bonifacio ang Katipunan hanggang sa sumiklab ang himagsikan, si Bonifacio ang kanilang kinilalang tunay na kaluluwa ng kilusang may layuning hanguin ang bayan sa pagkakalipin. Itinanghal siyang bayani sa pagtataguyod niya sa pagkakaroon ng kalayaan ng ating bansa. Nakilala rin siya bilang ama ng Katipunan at ang Supremo. Dumami ang kasapi ng lihim na samahan. Ngunit, ang planong pag-aalsa ng Katipunero ay nalaman ng mga Espanyol noong gabi ng Agosto, ika-11,1896. Isang Katipunero na si Teodoro Patiño ang nagsabi kay Padre Mariano Gil ng tungkol sa Katipunan matapos magkaroon ng alitan sa kapwa Katipunero. Itinuro niya ang imprenta ng Katipunan, ang Diario de Manila at iba pang mga dokumento laban sa mga Espanyol. Hinuli at ikinulong sa Fort Santiago ang mga pinaghihinalaang kasapi ng lihim na samahan. Ang mga Katipunero ay nagtungo sa Balintawak, sangnayon sa Caloocan sa Pugad Lawin. Pinangunahan ni Andres Bonifacio ang paglabas ng sedula, tanda ng pagkaalipin ng mga Pilipino. Kasama niya ang iba pang mga Katipunero, sabay-sabay nilang pinunit ang kanilang sedula at sumigaw na mabuhay ang Pilipinas. Ang pangyayari ito ay tinawag na sigaw sa Pugad Lawin, na nangyari noong ika-23 ng Agosto 1896. Ito ang simula o hudyat ng himagsikang Pilipino laban sa mga Espanyol. Noong ika-29 ng Agosto 1896, naganap o nangyari ang unang labanan sa San Juan del Monte. Pinamunuan ni Bonifacio ang pag-atake sa El Polvorín o imbakan ng Pólvora. Ngunit dumating ang mga dagdag na kawal ng mga Espanyol kaya napilitan silang umatras. Si Emilio Aguinaldo naman ang namuno sa mga Katipunero sa Cavite at naging matagumpay ang kanilang pagkikipaglabanan. Si General Mariano Llanera naman ang namuno sa Nueva Ecija. Si Miguel Malvar ang nanguna sa Batangas. Samantala, si General Severino Tirona naman ang namuno sa Laguna. Ang iba pang miyembro ng Katipunan o Katipunero ay nakipaglaban sa Pampanga at Tarlac. Dahil sa naglalagablab ng magsikan, isinailalim ng mga Espanyol sa batas militar o martial law ang mga lalawigan ng Bulacan, Batangas, Cavite, Laguna, Manila, Nueva Ecija, Pampanga at Tarlac. Ang mga ito ang walong lalawigang unang magsiksik laban sa mga Espanyol. Ang Bulacan, Batangas, Cavite, Laguna, Maynila, Nueva Ecija, Pampanga at Tarlac
ay ang mga lalawigang sumisimbolo ng 8 sinagrang araw na makikita sa watawat ng Pilipinas. Noong ika-12 ng Setyembre 1896, binaril sa Luneta ang 13 pangunahing mamamayan ng Cavite na tinawag na 13 Martires o 13 Martir ng Cavite.